Bilang isang Pilipino mga tol at na nakamatsyag sa mga nangyayari dito sa ating bansa, no. Isa 'to sa mga kinababadtripan ko na maririnig kong balita. Pero syempre, gusto ko 'tong bigyan ng reaction mga tol. Baka meron din kapareho ng sentimiento ko dito sa social media o dito sa platform na 'to. No, malamang hindi lahat pare-pareho ng sentimiento. Baka lang naman may mga katulad ko. So pag-usapan natin 'to mga tol. Nakahanda ang sumama si Senator Marcoleta kung sakasakaling aarestuhin siya sa bisa ng anumang warrant of arrest na legal na ipatutupad mga tol. Samahan ninyo ako, panoorin natin itong balita mula rito sa Net25 Mata ng Agila Primetime. Tuloy po tayo sa mga balita. Nakahanda na si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa otoridad kung siya ay aarestuhin sa bisa ng arrest warrant sa inimbento manong kaso laban sa kanya. Naniniwala ang mambabatas na ginagawa ang panggigipit sa kanya dahil sa patuloy na paghahanap niya ng katotohanan sa flood control scandal. Mar Gabriel sa balita. So ayon dito mga tol, hindi tatakbuhan ni Senator Marcoleta at matapang niyang haharapin kung aarestuhin siya sa bisa ng anumang arrest warrant o warrant of arrest na legal na ipatutupad. Alam niya naman yun bilang abogado eh. Diba? Kung sakasakaling maglabas ng warrant of arrest ang korte at huhulihin siya, handa siyang sumama mga tol at haharapin niya yan. Pero eto ang nakakalungkot na kinababad trip ko. Ay naku po, biruin mo yung mga ganito, yung mga ganitong kaso, inimbentong kaso o kung ano man yung kaso na yan mga tol. Diba? Mas mabilis mga tol. May warrant of arrest na, huhulihin na, aarestuhin na. Samantalang mga tol, yung mga nasasangkot doon sa mga flood control scandal, yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyong halaga na hindi nga maipatawag doon sa hearing eh. O diba? Malamang hindi kayo lahat sasang-ayon, naiintindihan ko yun kasi bagamat ninakawan din kayo, wala kayong pakialam kasi bulag kayo sa katotohanan. Pero kitang-kita naman natin talaga eh. Ako alam ko kung titignan ko lang yung sitwasyon makikita ko talaga at masasabi ko alam ko kung sino mastermind eh. Batay mga kapatid no, sa mga nakikita ko at nasusubaybayan ko, may tuturo ko talaga ito, may kinalaman talaga tong taong to. Ayoko na lang banggitin ng pangalan dahil maraming pusong mamon sa inyo na baka masaktan eh no. Di bali nang i-bash ninyo. Kasi yun naman talagang katotohanan eh. Ninakawan na kayo, pinagtatanggol nyo pa eh. Arestuhin po nila ako. Muli po akong nagsasabi na ako po ay sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. Matapang nahaharapin ni Senator Rodante Marcoleta ang mga gawa-gawang kaso na isinampalaban sa kanya. Eto mga tol, linawin ko, wala akong pakialam sa Duterte, wala akong pakialam sa DDS. Kung gusto nilang impeach, si Sara impeach nila. Pero hindi na yun kasi ang pinakakaso rito eh. Yung mga taong naghahanap ng katarungan o naghahanap ng katotohanan tungkol dito sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan na nangyari lang sa administrasyon na to. Oo, nangyayari din yan sa ibang administrasyon. Hindi ko inaano yung iba, no? Hindi ko tinatangi itong administrasyon na to. Nangyayari din yan sa maraming panahon. Pero ito yung pinakamalala. Ito yung pinakamalala na sa kasaysayan. Pero tignan nyo. Kung sino yung mga taong naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng, di ba? Naghahanap ng katarungan, yun talaga yung unti-unting inaalis nila dyan. Sa harap yan ang bantang pag-aresto sa senador, kasunod ng impormasyon na naglabas na ng warrant of arrest ang korte. Sa programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Senator Marcoleta na malinaw na bahagi lang ito ng panggigipit sa kanya. Totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin
saan man tayo makarating, tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon, ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Pagdating sa West Philippine Sea, meron akong ilang hindi sinasang-ayunan na pahayag ni Senator Marcoleta. Pero pagdating dito, sa issue ng flood control mga tol, talagang full support ako dito sa gustong mangyari ni Senator Marcoleta na mapanagot, diba? Siyempre, andyan yung mga bintang ninyo, tumanggap ka lang ng ganyan to. Hindi na natin maaalis yun, tanga ang Pinoy. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Git pa ni Marcoleta, pilit na pilit ang kasong plunder at indirect bribery na isinampa sa kanya. Biruin mo, plunder tapos indirect bribery, isinampa, may warrant of arrest, samantalang yung mga bilyon-bilyong mali-maletang itinuturo na ng mga ebidensya na hindi nga mapatawag sa Blue Ribbon Committee. Hindi nga maipatawag, di ba? Kaya nakakatakutan nila ng husto. Po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuhin. Di ba? Yung mga kasama daw dati nila sa grupo na may mga plunder case din na lumipat doon sa kabilang grupo, baka hindi na arestuhin. Lumipat na eh. 'Di ba? Kumbaga hindi na to threat sa atin. Okay na 'yan. Mauuna pa siya oh. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. Wala naman daw siyang ninakaw na pera ng taong bayan. Hindi gaya ng mga dawit sa flood control scandal. Nakakalungkot talaga. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung piliting ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. at mapanagot kasi At mapanagot natin silang lahat. para mapanagot ang nasa likod talaga ng Nasa lahat sa ng kanila ito. po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang aarestuhin po nila ako, muli po ako nagsasabi na ako po ay sasama sa kanila. Liwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ano man po yung gagawin nila. Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal. Kaya ako talaga natutuwa ako dahil meron akong kaisipan na ganito. Hindi ako katulad nung ibang, ayoko na lang iangat masyado kasi ang daming magagalit eh. Pero alam nyo mga tol, ang daling unawain, pero ang daming nagiging bulag. Ulitin ko mga tol, wala akong pakialam dito sa taong nandiyan dyan sa gilid na yan. Hindi ko yan inaano na, boto ninyo, Kung mai-impeach siya, bahala siya ma-impeach sa buhay niya, okay? Ayan, itong nasa gilid na yan, kung mai-impeach siya, bahala siya sa buhay niya. Hindi naman yan yung ipinagtatanggol natin. Ang pinagtatanggol natin mga tol, yung mali, yung katotohanan na dapat malaman pero pinipihit at ginagawang mali. Pero mo mas nauuna pang kasuhan yung mga ganun bribery, plunder na wala namang kinalaman sa public funds. Kasi ito issue sa kanila eh. Hindi daw inano ni Senator Marcoleta, hindi daw ipinablik yung mga ginastos niya doon sa pera kasi maraming nag-donate sa kanya, may mga nagbigay sa kanya ng pera pero hindi daw inilagay ni Senator Marcoleta doon sa kanyang parang kailangan niyang i-reveal. Diba? Hindi naman public funds yun. Kung may nagbigay talaga sa kanya, mga supporter niya. Pero mga tol, yung nagnakaw ng bilyon-bilyong halaga, diba, na para sa taong bayan, pera ng taong bayan, asa na? Ay naku po.
Anong nangyari? At mas pinagtatanggol nyo pa yung mga yun. Talagang tanga ang Pinoy. Ay nako.